Inilabas na ng COMELEC ang listahan ng areas of concern kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Dahil sa insidenteng ito, 21 o karamihan ng mga barangay sa Malabang, Lanao del Sur ang inilagay ng COMELEC sa red category para sa barangay SK elections. Ang Lanao del Sur ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan matatagpuan ang pinakamaraming barangay na nasa red category, ang pinakamatinding babantayan ng COMELEC. Yung occurrence ng politically motivated election-related incidents at yung iba't iba pang history ng declaration ng ating areas of concern, pati na rin po ng COMELEC control. Sa Libon Albay naman, kung saan ilang kandidato ang pinatay, 8 barangay ang nasa red category. Hindi kasing init ang sitwasyon sa mga nasa yellow category, pero kailangan pa rin daw bantayan. Isa na rito ang Barangay Sering sa Socorro, Surigao del Norte. Hindi kasama sa areas of concern ang kontrobersyal na Barangay Kapihan, kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services na inaakusahan bilang kulto, pero naglagay ng COMELEC checkpoint doon. Ang Metro Manila, naka-green, na ang ibig sabihin ay generally peaceful. Pero na lang ang Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, kung saan mainit umano ang labanan ng mga kandidato. Historically, pag palapit na tayo sa election, mag-i-intensify yung rivalry. When an area is declared under the red category, that could be the basis for placing an area under COMELEC control if the situation further intensifies. Sa ngayon, ang Negros Oriental pa lang ang isa sa ilalim sa COMELEC control. Kapag ganito, dinaragdagan ang mga nagbabantay na puwersang panseguridad. For areas under COMELEC control, there will be augmentation, and in the BARM areas also, there will be augmentation because historically, yung BARM area naman ay alam natin na there are election violence, there are election-related incidents in the area. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.